I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nako guys, gusto niyang good news? Ito, yung basahin natin. Distribution of presidential assistance to farmers and fisher folks and families in Calbayog City, NWSSO, Calbayog City, July 4, 2024. Diyan po sa Samar. Di ba mga bes? Panoorin po natin at pakinggan ang kanyang speech. Pero mayroon akong sasabihin mga kababayan. Sinong nagsabi na walang project ang Pangulo sa bawat region? Lagi niyong pakinggan ang kanyang speech sa bawat probinsya ng kanyang pinupuntahan. Binabanggit niya ang mga proyekto niya mga kababayan. Hindi lang 1 bilyon ang halaga, bilyon po yan. Lalo ni po to sa Calbayog sa Samar. Nako, ang laki ng project niya dyan mga beswa. Sinong sabi na walang project ang Pangulo? Nako, kayo lang mga DBS. Kasi wala kayong alam. Pakinggan nyo ang kanyang speech. Siya na po ang maglalatag sa inyo yung project niya dyan guys sa Calbayog Samar. Agay. Diba? Social. Kayo talaga, kuda kayo ng kuda. Wala naman kayo alam Buti pa si Pangulong Marcos Jr. Laging nagtatrabaho. Siya na po ang sumasadya sa mga bawat region sa buong Pilipinas. Saan kayo makakita ng ganyang klaseng Pangulo? Walang kapaguran. Diba? At least nakikita yung budget na pupunta sa proyekto, sa tulong, sa problema ng Pilipinas. Doon napunta yan. Hindi katulad ng iba dyan, nakatanggap ng 51 billion, hindi mo alam kung saan napunta. Yung iba dyan, nakatanggap ng 125 million, 11 days lang. Asan ang resibo? Di kayo naloka. Yung iba dyan, bumili nga ng gamot. Yung mga kit-kit na yan ng pandemya. Sabi ni dating Senator Gordon, 11 million ang nawala. Saan napunta? Di kayo naloka. At least, si Pangulong Marcos Jr., nakikita nyo ang kanyang galaw, yung kilos niya, nagtatrabaho. Kasama po ang kanyang mga gabinete. Nakikita ko ngayon. Ayan. Nagbibigay ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan. Fisher folks, ayan magsasaka, mga farmers, anong klaseng farmers yan, mayroong natatanggap. Kaya shout out sa mga taga Calbayog City, Samar, ayan, nandyan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar nyo mga kababayan. Sabi ko sa inyo, umiikot yan. Siya na po mismo magdala ng serbisyo sa inyo, tulong sa inyo. Si Pangulong Marcos Jr. lang may ano niya mayroong idea. Kung walang Pangulo, hindi magkakaroon ng idea na ganyan. Walang ganyan magandang programa. Kaya guys, abangan nyo si First Lady Lisa Marcos sa mga lugar nyo. Kung saan pumunta si Pangulong Marcos Jr., doon pumupunta ang First Lady. Dadalhin niya na naman ang serbisyo fair ng Love for All, nakasama ang kanyang regalo sa bawat probinsya, ang bus mobile clinic. Naku, talaga naman congratulations in advance sa mga beswa. At pangatlo, abangan nyo po si Speaker of the House sa mga lugar nyo. Dadalhin niya ang bagong Pilipinas Servicio Fair. Ayan ang sinasabi ko. Nakikita nyo guys, yan oh my goodness. Mga ano yan mga makinarya. Di ba? Mga treasures para sa mga magsasaka. Well guys see? Pasensya ka itong video natin guys nung medyo ganyan ang video nila So guys ang kapalagayan nyo. Ako ang palagay ko masaya. Hindi man ako nakatanggap niyan. Masaya ako sa aking mga kababayan, sa mga taga Samar. Di ba? Social. Sabi ko sa inyo guys, pakinggan yung speech ng Pangulo. Siya na po ang maglalatag sa mga proyekto niya dyan. Sa Iloilo, sa Antique, ayan, Dumaguete, Tagbilaran City. Narinig nyo yung mga speech niya? Mayroong project guys na ginagawa ang Pangulo on process na kasalukuyang ginagawa. Kayo talaga
At least nakikita nyo kung saan nagpunta ang budget. O, ayan o. Cheeky pa more. Magkano ba yan? Naku, day. 25 million. Oh my goodness. Oh. Tapos yung iba, sabi, oh, bakit ang laki ng budget ah? Palagay nyo, ano ginagawa sa budget? Alangan itago nyo sa baul, sa Bangko Sentral. Hindi pwedeng itulong, ganon. Alangan naman, pabayaan nyo na lang ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, kailangan nila ang tulong ng gobyerno. Oh, alangan walang budget. Wag ganon. Wala kayong malasakit. Makasarili kayo, ha? Kini-question nyo ang budget every year. Bakit? Nasaan ba punta ang mga budget? Ng pamahalaan? Ano yun? Kinakain lang ganon? Sinasarili lang ng Pangulo? Oy, alam nyo, yung mga pagbibintang-bintang nyo, ang Pangulong Marcos Jr., hindi niya pinapansin niya yung mga pinagsasabi nyo, walang kakwenta-kwenta eh. Kasi guys, yung mga nagsasabi, katulad ngayon, naaprobahan ngayon ang budget 2024, 2025 pala, mas malaki. Bakit? Sa palagay nyo, yung mga budget na yan, sa mga napunta? Sige nga, ano gusto nyong budget lang ibibigay? 100 milyon lang, ganon? Kasya ba yun sa buong Luzon, Visayas at Mindanao? Katulad yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang kanyang ginagawa. Maganda ang kanyang idea. At least yung pera, yung buwis ay napupunta sa tama. Yung iba nga dyan hindi mo alam kung saan napupunta 11 days lang natapos 125 million Hindi kayo naloka yung sinasabi nila dyan at 51 billion na saan napunta. Kayo talaga, oo. At least siya, pinakita niya sa madlang people. Siya na mismo ang nagtatrabaho. Yung poon nyo, nagtatrabaho ba? Baka natutulog lang sa loob ng kulambo. Di ba? Walang alam kundi kuda ng kuda lang. Si Pangulong Marcos Jr., tahimik lang yan. Pero pag kumilos, matinik. Lahat ng magagandang programa, makikinabang ka. Di ba? Katulad niyan. Kasi yan, si Pangulong Marcos Jr., walang political color yan. Basta Pilipino ka, makikinabang ka sa lahat ng magagandang programa niya. Nakikita ko. Ay sus, Maria Joseph Santa Clara Marimar, guys. Tulong pa more, Mr. President. Sana all. Shoutout dyan sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello guys, kumusta po kayo? Tingnan nyo ng ating Pangulo Ang daming naiinggit sa kanya kasi puro trabaho. Hands-on sa kanyang ginagawa, guys, sa pagtulong sa mga magsasaka. Hindi nyo ba narinig yung mga sinasabi ng mga magsasaka? Napakaswerte nila. Mayroong Pangulong Marcos Jr. tumutulong sa mga pangangailangan nila. Saan kayo makakita ang ganyang klaseng Pangulo? Di ba? Dapat nga pasalamatan nga natin ang Pangulo kaysa naman tutulog sa babatikusin. Di ba? Okay lang sana kung natulog lang sa loob ng kulambo, hindi gumagalaw. Babatikusin nyo. Pero nakita nyo naman ang kanyang galaw, puro trabaho lang. Bakit kailangan pa ng batikusin ng Pangulo? Yan ang hirap sa inyo Pag hindi nagtrabaho ang Pangulo, pag walang ginagawa, may nasasabi kayong mali. Babatikusin nyo ng babatikusin, sirain nyo ng sirain. Ngayon, pag nakikita nyo yung mga magagandang ginagawa niya, mali pa din. Masama pa din. Hindi kayo satisfied. Palibhasa, makasarili kayo. Ang tanong kayo, may naitutulong ba kayo sa mamayang Pilipino? Sa mga problema ng magsasaka, may naitutulong kayo? Wala. Puro kayo kuda ng kuda. Wala naman kayong naitulong. Kahit siguro sa kapitbahay nyo, naghihingalo, hindi kayo marunong tumulong. Sa mga Pangulong Marcos Jr., in general yan. Di ba? Siyempre, sabi niya, sayang ang nga, binoto siya ng mamamayang Pilipino. Nararapat lamang na ibalik niya. Sa mamamayang Pilipino yung mga pangako niya. Ayun, natupad nga. Tapos sasabihin niyo, asan ang pangako? Yung 24 kilong bigas, hoy? Excuse me, correction. Ang 24 kilo na sinasabi niya, hindi pangako yun.
Yun ay pangarap lang, baka nagbaka sakali. Ang totoo talaga pangako, yung kay Digong, yung 7 kilo, 4 kilo ang bigas. Ay, sinabi niya pa State of the Nation niya eh. Kailangan ibaba sa ano. Oh, gagawin 7 pesos per kilo ang bigas. Nangyari ba? Hindi. Napako. Bakit? Ang puon nyo ba natapos na ba yung pinakamalalaking proyekto niya? Hindi nga eh. Sabi nga ng GMA Newsline 119 projects niya, 12 lang ang natapos eh. Tapos ang 7 doon tinapos ni Pangulong Marcos Jr. Oh, 'di ba? Dapat nga nagpasalamat kayo eh. Nga, kaso lang hindi eh. Puro kayo batikos, feeling perfect naman kayo. Oh, kala mo na yung idea ba ni Pangulong Marcos na ganito? Yan ba idea ng puon nyo? Wale. Oh, 'di ba? See? Si Pangulong Marcos Jr., kompleto rekado yan eh. Kaya nga, overall, champion. See? Makikita mo yung mga ngiti ng mga magsasaka. Ako, Isos, Maria Joseph, kasaya-saya nila, pati yung mga coconut seed. Ayan, pinamimigay niya. Magandang dekalidad na nyug yan, guys. Sana yung dwarf para madali lang harbisin, 'di ba? See? Tuwang-tuwa ang mga taga Samar, Katbalugan City. Saan kayo makakita ng ganyan? Kayo, sabihin nyo, kayo lang ang susuportahan ng mamayang Pilipino, yung puon nyo. Hoy, doon kayo nagkakamali. Marami nang ang umaayaw sa puon nyo. Kasi puro batikos lang sa Pangulong alam. Feeling presidente. Sabi niya, gusto ko magiging magtatrabaho siya. Aba, ano ka? Si Haring David? Para manduin mo ang Pangulong ganyon? Hoy, excuse me, Pangulo siya ng bansa. Hindi mo na kailangan diktahan. At sino ka naman para diktahan ng Pangulo? You're out of the, outside of the Colombo ka na. Wala ka nang pakidoon. Tapos na yung termino mo. Tigilan mo yung kadadada mo. Wala kang mapapala dyan. Di ba? Tumulong ka na lang. Dahil sa kagagawan mo, ayan. Bumagsak tuloy yung political career ng anak mo. Kagagawan mo yan eh. Di ba guys? Ako, alam mo, kahit sinong pangulo sa Malacanang, basta maganda ang pamumuno, susuportahan natin, natural. 'Di ba? Hindi kami ganoon ng mga Marcos loyalists. Makita namin na maganda ang ginagawa ng isang pangulo kahit hindi naming paboritong pangulo, susuportahan namin. Bakit hindi naman, 'di ba? Updates natin dito. Kahit sinong susunod na pangulo, basta maganda ang kanyang pamumuno, puro tulong lang sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga maralita. Susuportahan natin, updates natin ang mga magagandang ginagawa. Hindi kami pinklawan hindi kami mga DDS. Lahat kami fair ang pagtingin namin. Kahit sinong pangulo, susuportahan namin basta magtrabaho ng mabuti, nakikita namin. Siyempre, pag may mali naman, natural, mag-react tayo. Di ganun lang naman yun guys Ayan Pasisa kayo sa video guys ng RTBN ganyan naman. See? Wow, itong mga sekretary na ito guys, grabe ang effort nito. Si Secretary Abalos, nako, grabe ang nakikipag-coordinate talaga sa bawat LGU sa buong Pilipinas. Ayan, tuloy. Malaki ang papel nito guys Ang DILG, yan guys, 'di ba? Under niya ang mga LGUs. Lalo na ito si Secretary ng DSWD, nako, talaga naman. Lalo na pag disaster. Grabe, always on time. Kaya kudos and saludos sa mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. Talagang nagtatrabaho mga kababayan. Lalo na po ito si Secretary Laurel, kabago-bago lang Pero tingnan mo naman guys, si Secretary ng NEA, ganun din, umaarangkada din yung mga irrigation sa Luzon, Visayas at Mindanao. Si Secretary Bunuan naman ng DPWH, nakaw talaga naman yung mga binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na project,
Nako, talaga naman very hands-on sa kanilang kanilang posisyon. Sa economic team naman, ay, nako, believe ka doon, guys. Ay, sila na talaga, guys, ang pinaka-the best na mga secretary of this Marcos administration. Very organized. Pero nandito po, kasama po natin ang ating mga cabinet secretary. Andito po si Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Andito din po ang Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Alam niyo po, kuminsan ang tingin ng tao sa DSWD, pambagyo lang at saka pang kalamidad, pang lindol o pang pagka magkabaha. Pero ang katotohanan, kahit na, halimbawa, kagaya ngayon, ang ating mga farmer, ang ating mga mangingisda ay in a crisis situation at nahihirapan, ay nandiyan din ang DSWD para makatulong. Kaya po nandito sa atin, kasama natin ang DSWD. At ang nag-uugnay sa gitna ng national government at saka sa lahat ng mga local government officials, ang ating Secretary of the Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Maraming salamat din sa ating Governor, the Samar Governor, Governor Stan, sa inyong napakagandang pag-welcome, and the Calbayog City Mayor, Mayor Raymond Uy, ang First District Representative and First District Representative Stephen James Tan, at yung ating mga congressman na nandito, kasama rin natin ang iba't ibang mga opisyal sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay officials. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na bisita natin ngayon, kayo po, mga beneficiaries para dito sa pagbigay ng assistance natin ngayon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, maupay nga kulog. Waray-waray man ini. Sa ating mga minamahal na magsasaka, ngaging isda, kasama ang inyong mga pamilya dito sa Samar, isang taus-pusong pagbati sa inyong lahat. Minamarapat po na ako'y makadalaw ngayon dito upang kumustahin kayo at maghatid ng tulong. Patid ko po na itong nagdaang El Nino, higit sa 3,000 pamilya sa 3 munisipyo ng Samar at Eastern Samar na nadeklara ng state of calamity at dahil sa paglabis na kanilang pagpinsala sa tagtuyot na dala ng El Nino. Dahil po riyan, narito ang inyong pamahalaan na upang iparamdam ang aming suporta sa inyo na walang pagod na nagsisikap upang matiyak na mayroong pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Wow! Ganyan ang Pangulo. Kayo po na mga magsasaka at mangingisda, kayo po ay ang tunay na bayani ng ating bansa at nararapat lamang na bigyang pugay at suportahan namin ang inyong sipag at ang inyong galing. Kaya naman po, masaya kami may handog lahat po ito upang mapalakas ang inyong hanay at mapabuti ang inyong kabuhayan. Unang-una, ang BIFAR sa ilalim ng Department of Agriculture, ang BIFAR ay mababahagi ng mga bangkang demotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga mangingisda. Bukod pa rito, magbibigay rin tayo ng shallow water payaw system sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 program. Para naman sa Samar Multipurpose Cooperative, ipagkakatiwala ng DTI sa inyong lahat ang shared service facilities upang magamit ng ating mga dairy farmer sa kanilang paghanap buhay. At upang mapabuti ang kasanayan ng mga Samareño, ang TESDA po
ay maghahandog ng starter toolkits sa 50 scholar. Bukod pa rito, maglalaan din ang TESDA ng mahigit 300,000 pisong pondo bilang tinatawag na training support. Nandyan din ang DOLE. Ang DOLE ay magbibigay ng higit 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa higit na 1,500 benepisyaryo mula sa Almagro, Gandara at Tagapulag. Maglalaan din ang DOLE ng higit 5 milyong piso para sa ating daan, para sa 161 benepisyaryo, 5.08 million pesos para sa 161 beneficiaries sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program. At higit 650,000 piso para naman sa 85 na lalahok sa government internship program. Hindi rin po magpapahuli ang Agricultural Credit Policy Council ng DA na magbibigay ng 35 milyong piso bilang credit fund para sa Northern Samar Multipurpose Cooperative at Rural Bank ng Calbayog City. Ito po ay ang kasama po sa regular na programa ng ating pamahalaan. At yan talaga ay nasa budget po ng DOLE, ng DA, ng DSWD, pati ng DALG, lahat po yan ay nasa ilalim po ng naka-schedule na program. Ngunit, noong aming tinitignan, yung tulong na dadalhin namin, alam ko kung gaano kahirap ang dinadaanan ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda dahil nga sa El Nino. Kaya sinubukan namin, naghanap kami, sabi na maghanap kayo ng dagdag na pondo para mas malaki naman ang maibibigay natin na tulong. Oh, guys, tingnan nyo. Ganyan, saka hands-on, tumulong sa mga magsasaka, mangingisda, in general na. Oh, walang labis, walang kulang. Talagang sinuyod niya buong Pilipinas para maibig niya. Mula naman sa tanggapan ng kami po ay magpapaabot ng tig 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Sa kabuuan, mahigit 75 milyong piso ng assistance ang aming ibibigay sa 3 probinsya ng Samar Island. Wow. Ang dami yun, guys, ha? Mga kababayan, naunawaan po namin na ang hamon na kinakaharap ninyo araw-araw, lalo sa sektor ng agrikultura at sa pangingisda na siyang haligi ng ekonomiya ng Samar. Kaya po patuloy namin tinutugunan ang inyong mga pangangailangan upang makatulong sa inyong pagbangon mula sa dinaanan nating hirap ng tagtuyot. Isa sa mga tinututukan natin ay ang pagsasaayos ng infrastruktura dito sa Samar upang lalo pang umunlad ang inyong ekonomiya. Oh, see? Wala bang project? Oh. Narinig nyo? Ang mga nasira, may ilang bahagi ng Maharlika Highway ang nasira ay isang malaking problema para sa mga naninirahan dito. Kaya naglaan po tayo ng mahigit 1 bilyon at 4 milyong piso See, guys? Yan para ayusin at pagpapanatili ng kalsadang ito. O yan ba? Walang project? Inaasahan natin na mabilis na matatapos ang mga pangunahang proyekto sa Maharlika Highway mula November 2024 hanggang Marso ng 2025. Wow! Yan ba? Walang project? Bukod po rito, atin din palalawakin ang ilang mga kalsada dito sa Samar upang mabawasan at mapabuti ang daloy ng transportasyon. Ang Base, Marabot, Pinamitinan Road at Right Top Borongan Road ay kasalukuyan ng ginagawa. Yes! Umaasa ako na tututukan ito ng DPWH upang masiguro na matapos ito sa lalong madaling panahon. Yes! Maliban po rito, ang paggawa ng Katbalogan Drainage System na nakakahalaga ng 100 milyong piso ay
Oh, ano? Sa kasalukuyan ay umaarangkada na upang maiwasan ang pagbaha sa syudad ng Calbayo. O, yan bawal ang Sa ibang project. dako naman, alam natin lahat na patuloy pa rin kinakaharap ng Samar ang hamon ng insurhensya. Wow. Isa ito sa mga balakid sa tuluyang pag-unlad ng inyong lalawigan. Ganun pa man, malayo na po ang narating natin. 5 municipality ang deklarado na may stable internal peace and security status. Eh, Nagpatupad tayo ng 186 na community support program at tinulungan ang 63 dating rebelde na sumuka at nagbagong buhay na. sumuko yun guys. Ang mga pagsisikap na ito ay ginagawa po natin upang mahikayat pa ang mga ibang rebelde na magbalik loob na Tama. at maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Yes, yes. Kaya ang hiling ko sa inyo na suportahan ang mga hakbang na ito upang masiguro natin na mag-ugat ang kapayapaan at kaunlaran dito sa Samar. Mga mahal kong kababayan, ang inyong pamahalaan ay namumuhunan sa makabagong infrastruktura, gumagawa ng mga pagkakataon ng pangkabuhayan at nagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa inyong lugar. Ang lahat na ito ay naglalayong lumikha ng mas maunlad na hinaharap para sa probinsya ng Samar, sa rehiyon ng Eastern Visayas at sa mga mamayan na nakatira dito. Sa atin naman mga magsasaka at mangingisda, kayo ang buhay ng lalawigan na ito, ang ating buong bansa. Ang inyong kasipagan at katatagan ang nagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat. Nandito kami upang tulungan kayong umunlad na sa binubuo nating isang bagong Pilipinas. Sama-sama natin pagsikapan para ikatutupad na natin ang lahat ng ating mga pangarap. Mabuhay ang ating mga magsasaka, manguhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang pamilyang Pilipino sa bagong Pilipinas. Damo, salamat. Oh, narinig nyo yung speech niya? Sino po ang nagsasabi na wala siyang project sa bawat region? Lahat po ng video na in-upload ko, pakinggan nyo. Kasi buong region sa pinupuntahan niya, bawat region na pinupuntahan niya, lagi niya in-announce ang mga project ng kanyang ginagawa, mga kababayan. Oh, tingnan nyo, akala nyo walang project sa Samar? Ay, sus, guys, siya na po ang mismo nagsabi, kasalukuyang ginagawa. Lalo na po yung Maharlika na tulay ba yan? Yung sinabi niya, or road, mag-start sa November. Oh, shoutout sa mga taga Calbayog, Samar. Congratulations sa inyo. Oh, pagkakataon na natin ito, mayroon tayong mabait at may malasakit na presidente. Oh, 'di ba guys? Walang unfair. Oh, kundi fair lahat ang kanyang ginagawa. Very hands-on siya sa kanyang trabaho bilang Pangulo at tinutugon ang lahat ng mga problema. Luzon, Visayas at Mindanao yan, mga beswa. O, diba? Saan kayo makakita niyan? I wish na magiging extend ang kanyang pamumuno. Naku, sayang ang galing niya. Ang talino. Tapos yung papalit sa kanya, BO. Naku, paktay tayo dahil. So yun guys, and that's it for today's video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.